Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Wednesday, July 9, 2025. Sa lukuyan na may minomonitor tayo na low pressure area. At ito ay nasa 1,655 km east-northeast ng Basco, Batanes. Yung development niya ay hindi natin inaasahan or mababa yung chance niya. At inaasahan natin na magdi-dissipate or mawawala din ito sa loob ng 24 oras. Samantala, meron naman tayong binabantayan ng mga cloud clusters at patuloy natin itong i-monitor kung may posibilidad na magkaroon tayo ng low pressure area sa mga area na ito. Ang nagpapaulan po sa atin, hindi po ibig sabihin na walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay hindi na tayo magkakaulan. Dahil yung habagat po, associated po ito sa rainy season natin. Ito po yung nagdadala ng moisture, ng yung hangin na may kasamang moisture at ito po yung nagpo-produce ng mga clouds na eventually ay magpapaulan. So, yung hangin na yan ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na araw at dahil po dyan, asahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin dito sa Zambales, sa Bataan, kasama yung Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Ganon din po dito sa Palawan, sa Babuyan Islands at Batanes. At dahil po dyan, gusto natin paalalahanan yung mga kababayan natin. Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan, posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa natitirang bahagi, sa western part ng ating bansa, asahan natin na patuloy na magiging maulap. Kasama dyan yung Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Panay Island, ganon din sa Negros Island Region at sa Zamboanga Peninsula. Kaya yung posibilidad na magkaroon tayo ng mga pag-ulan dyan, yung mga well-organized na thunderstorm ay magpapaulan din po. Kaya magdala tayo ng payong at huwag nating kalimutan na magdala rin ng kapote kung tayo ay nagmamotor. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa eastern part ng Luzon, ganun din sa Visayas at sa eastern part ng Mindanao, asahan natin na mababawasan yung mga kaulapan at yung mga pag-ulan. Pero posible yung mga localized thunderstorm or yung mga kaulapan na magpo-produce ng mga pag-ulan sa isang lugar, specific area for a certain period of time lang po. Pwedeng minuto hanggang sa 1 o hanggang 2 oras. Pag umabot ng 2 oras, matagal na po ito. At ito yung na-experience sa atin, halimbawa bumabiyahe po tayo, bilang makaka-experience tayo ng mga pag-ulan, pero after natin, doon sa lugar na yun, ay maaliwalas na ulit or maaraw na ulit yung weather. At kung mapapansin po natin, muli ay pinalabas natin itong si Tropical Depression Danas dahil meron po tayong tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Bali, unahin po natin yung Philippine Area of Responsibility. Ang hindi po ibig sabihin yan na pag-aari po ng Pilipinas yung area na yan. Yan lang po, yung lugar na kung saan kapag may bagyo ay binibigyan po natin ng babala. Ibig sabihin ay responsible po yung Pag-asa na magbigay ng information na may kinalaman sa bagyo or anumang atmospheric system na makakaapekto sa ating bansa. Meron din po tayong wider version ng PAR at yun yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Advisory Domain. At dahil pumasok dito, yung Tropical Depression Danas ay muli ay pinakita po natin siya. Bukod po dito, meron din tayong Tropical Cyclone Information Domain. Mas wider po ito sa TCAD. At ang goal po nito ay ma-inform tayo, halimbawa po na yung bagyo ay malayo pa sa Philippines. Pero yung track niya ay papalapit sa atin. Kahit malayo pa siya, dahil meron po tayong TC Advisory Domain at TC Information Domain, ay mapapaalalahanan at mai-inform po tayo para mas makapaghanda tayo sa anumang badya or magiging epekto ng mga paparating na bagyo. Bukod po dyan, halimbawa po yung mga binabanggit natin na localized thunderstorm na bigla-bigla lang nagpo-form. So dahil po yan, kapag naaarawan yung kalupaan natin, nagkakaroon ng evaporation or movement ng hangin from surface papunta sa upper part ng atmosphere. At kapag malaki yung kaulapan na nabuo, magiging thunderstorm po yun at malakas or nakadepende sa size ng mga clouds na yun, yung magiging lakas at yung widespread or yung kung gaano kalawak yung mga magiging pag-ulan na yun. At dahil po dyan, gusto po natin, kung gusto nating ma-inform, na halimbawa pupunta tayo sa isang lugar at gusto nating malaman kung sa susunod na 2 o 3 oras ay magkakaroon ng thunderstorm, pwede po natin gamitin itong website na ito, panahon.gov.ph. Para po sa ating weather forecast bukas, asahan natin na magpapatuloy yung epekto ng habagat at asahan natin na patuloy na magiging maulap yung ating mga lugar dito sa western part ng Luzon. Kasama po dyan yung Metro Manila. Kaya posible yung mga biglaang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga flash floods. Pero dito sa eastern part ng Luzon, asahan natin na magiging partly cloudy to cloudy skies. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 31. Sa Baguio naman ay 17 to 21. Sa Legazpi ay 26 to 33. Ganon din po dito sa Palawan. Asahan natin na magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganon din dito sa western part ng Visayas
At ganun din yung inaasahan natin dito sa western part ng Mindanao, specifically sa Zamboanga Peninsula at dito sa Panay Island at sa Negros Island region. Dahil po dyan, gusto po nating paalalahanan dahil sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Gusto po natin pag-ingatin yung ating mga kababayan. At kung nasa biyahe po tayo, ay pwede nating, wag nating kalimutan na magdala ng mga payong at kapote. Sa eastern part ng Visayas, bukas ay mananatili po yung partly cloudy to cloudy skies. So mas konti yung kaulapan at yung mga pag-ulan na ating aasahan dito sa mga binanggit natin na lugar. Ang agwat ng temperatura sa Cebu ay 26 to 33, sa Puerto Princesa ay 25 to 32, sa Iloilo ay 25 to 33, at sa Davao naman ay 25 to 33. Para po sa ating gale warning, wala po tayong nakataas dahil hindi pa sapat yung taas ng mga alon para magtaas tayo ng gale warning. At yung gale warning po ay intended para abisuhan yung mga malalaking sasakyang pandagat. Sa ngayon po, moderate to strong yung inaasahan natin dito sa western part ng Luzon, ganun din dito sa Batanes at sa Babuyan Islands. Kaya yung mga kababayan natin na mga isda, gusto natin pag-ingatin or iwasan po muna pumalaot kung maliliit yung ating mga sasakyang pandagat. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, ay malaya naman po tayo na makakapaglayag. Para po sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan natin na magiging panahon sa susunod na 3 araw, simula Friday hanggang sa Sunday. Dito po sa Metro Manila, asahan natin na sa Friday at sa Saturday, patuloy na magiging maulap. Pero sa Sunday, asahan natin na mas makaka-experience tayo ng improved weather conditions. So mababawasan yung mga pag-ulan. At ganoon din po dito sa Baguio at sa Legazpi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 32. Sa Baguio naman ay 16 to 23. At sa Legazpi ay 25 to 33. Dito sa Visayas, specifically sa Metro Cebu, sa Iloilo City at sa Tacloban City, mga piling lugar lang po ito, pero pwede po natin itong gamitin na reference. Kung nakatira tayo malapit dito, ay pwedeng ganito yung asahan natin. Sa Friday hanggang sa Sunday ay partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mas konti yung mga kaulapan at mga pag-ulan na inaasahan natin as compared sa mga neighboring region natin na nandito sa western part ng ating bansa. Pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 33, sa Iloilo naman ay 25 to 32, at sa Tacloban ay 26 to 33. Dito sa Mindanao, asahan natin na mas magiging maganda yung ating weather. Friday to Sunday ay magiging partly cloudy to cloudy skies, maliwalas na yung kalangitan natin at bawas na po yung mga pagulan. Pero gusto po natin paalalahanan dahil yung mga localized thunderstorm ay pwede pa rin na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung inuulan na tayo ng mga nakaraang araw. Kaya patuloy na umantabay po sa mga i-release na update ng DOST Pag-asa. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon at sisikat bukas ng 5:33 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.